Sa isang liblib na baryo, may isang balon na matagal nang pinagbabawal gamitin. Hindi dahil natuyo ito, kundi dahil may lihim na hindi dapat malaman ng kahit sino. Ako si Marco. Lumaki ako sa baryang iyon, tahimik, simple, at puno ng kwento. Pero sa lahat ng narinig kong kwento noong bata pa ako, iisa lang ang hindi ko makalimutan. Ang kwento ng lumang balon sa likod ng paaralan. Sabi nila, wag na wag daw lalapit doon kapag dapit hapon dahil may naririnig daw na umiiyak at minsan tumatawag. Noong una, akala ko panakot lang ng matatanda. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Pauwi na ako galing sa inuman kasama ang mga kaibigan ko. Medyo lasing, medyo matapang, at doon ko naisipan puntahan ng balon. Mag-isa. Habang papalapit ako sa balon, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig. Parang may hangin na dumaan, kahit wala namang hangin. Pagtingin ko sa loob, wala akong makita. Madilim, napakalalim. Pero maya-maya, may narinig ako, isang mahinang boses. Tulong! Napatigil ako. Akala ko guni-guni lang, pero narinig ko ulit, tulungan mo ako. Kinabahan ako, pero dahil sa kalasingan, sumigaw ako. Hello? May tao ba dyan? Walang sumagot, pero may narinig akong paggalaw sa ilalim. Parang may gumagapang o umaakyat. Unti-unti akong lumapit hanggang sa halos nakasilip na ako sa loob. At doon ko nakita ang isang kamay. Maputla, basa, unti-unting umaakyat mula sa kailaliman ng balon. Napaatras ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pero bago pa ako makatakbo, biglang nagsalita ulit ang boses. Mas malinaw na. Mas malapit na. Bakit ngayon ka lang bumalik, Marco? Nalamig ang buo kong katawan. Hindi ko kilala ang boses. Pero, kilala niya ako. Paano? Bigla kong naalala ang kwento ng lola ko. May batang babae raw na nahulog sa balon. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi na raw nakita ang katawan. At simula noon, may naririnig ng umiiyak tuwing gabi. Pero ang hindi sinasabi sa akin noon ay ang pangalan ng batang iyon. Hanggang sa marinig ko ito mula sa balon. Ako si Lisa. Unti-unting lumabas ang ulo mula sa balon. Mahaba ang buhok, nakatalukbong sa mukha at tumutulo ang tubig o baka dugo. Hindi ko na alam. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Parang may humihila sa akin papalapit. Samahan mo ako. Biglang sabi niya.
Bago pa ako makasigaw, biglang may humawak sa paa ko. Malakas, malamig, at hinila ako pababa. Sumigaw ako, pero walang nakaririnig. Nahulog ako sa loob ng balon. Sa sobrang dilim, hindi ko makita ang paligid. Pero ramdam ko, hindi ako nag-iisa. May mga kamay na humahawak sa akin. Marami sila at lahat sila malamig. Kinabukasan, may mga taong nakakita sa balon. May narinig daw silang sumisigaw sa loob. Pero nang silipin nila, walang tao, walang bakas, walang Marco. Simula noon, mas dumalas na ang mga naririnig sa balon. Hindi na lang iisang boses, kundi dalawa na. Isang babae at isang lalaki. At kung lalapit ka raw, maririnig mo silang bumubulong. Tulungan mo kami. Kaya kung mapapadaan ka man sa isang lumang balon, lalo na sa gabi, huwag na huwag kang sisilip. Dahil baka hindi ka na makabalik. Akala nila tapos na ang kwento. Pero isang linggo, matapos mawala si Marco, may bagong nawala. At ang mas nakakatakot, may naiwan siyang video. Ako si Jenny. Kaibigan ko si Marco. At isa ako sa huling nakausap niya bago siya mawala. Noong una, hindi ako naniniwala sa balon. Hanggang sa nakita ko ang video na ito sa phone niya. Guys, nandito na naman ako ngayon sa balon. At naririnig ko na naman yung boses. Marco. Binalikan ko ang video ng paulit-ulit. At doon ko napansin, hindi lang isa ang boses. May isa pang nagsasalita. Mas mahina, mas malalim, at hindi tao. Dahil sa takot at curiosity, pinuntahan ko ang balon. Sa umaga, kasama ang dalawang kaibigan, akala namin safe. Pero pagdating namin doon, iba ang pakiramdam. Tahimik, masyadong tahimik. Parang walang buhay ang paligid. Lumapit kami at sinilip namin ang loob. Wala. Pero maya-maya, may tumunog. Parang may nahulog na bato. Pero wala naman kaming hinulog. At biglang may narinig akong boses. Malinaw. Jenny.
Hindi ko sinabi sa kanila, pero narinig ko ulit, mas malapit. Jenny, tulungan mo kami. Hindi lang ako ito. Marami kami dito. Kinagabihan, nag-research ako. At may nakita kong lumang record. Hindi lang pala isang bata ang nahulog sa balon. Marami, sa iba't ibang taon, at lahat sila hindi na nakita. Parang may kumukuha sa kanila. Isa-isa. Kinabukasan, bumalik ako mag-isa. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humihila sa akin. Habang papalapit ako, narinig ko silang lahat. Sabay-sabay. Sumama ka sa amin. Palayain mo kami. Buksan mo. Pagtingin ko sa loob, hindi na ito simpleng balon. Parang may gumagalaw sa ilalim. Parang may humihinga. At biglang, may lumabas na muka. Hindi si Liza, hindi si Marco, kundi ako. Hindi ko alam kung paano, pero nakita ko ang sarili ko sa loob ng balon. Ngumingiti at sinasabi, papunta ka na rin dito. Kung gusto mong malaman kung ano ang nasa ilalim ng balon at kung paano sila nakakaakit ng tao, i-comment mo lang part 2. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil baka sa susunod, pangalan mo na ang marinig nila. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos.